mga aralin na mahirap ituro sa mga bata ang kasaysayan. Kaya naman naisip ng isang animation director na gumamit na lang ng mga laruang kinagigiliwan ng mga chikiting para mas mapaintindi sa kanila ang kasaysayan ng Pilipinas. Live mula sa Quezon City, si Cedric Castillo, may paandar. Yes, Jessica, alam mo, tamang-tama o angkop na angkop yung sinabi sa ating kanina nung animator na na-interview natin, kung meron ka daw isang na paboritong-paborito mo, hanggang sa pagtanda mo raw ay kabisado mo yung pangalan nito, yung forma at maging yung mga superpowers nito, gaya nito mga action figures na nasa likuran ko. Kung ihahalin tulad daw yan sa isang leksyon o sa pag-aaral, kagaya halimbawa ng kasaysayan, ay mas interesting, mas madali raw tumatak sa isip na nag-aaral. Sino nga ba naman ang hindi lumuwa ang mga mata kahit minsan lang sa mga laruan? Mula sa mga bata, kahit pa nagkaedad na, pinakaaalagaan, pinakamamahal, puhunan ng imahinasyon para sa marami sa atin ng mga ito. At kung noong kabataan, tutok ang ating atensyon sa mga laruan, bakit hindi raw gamitin ang mga ito para tumatak din ang ilang mahalagang bagay? Gaya halimbawa ng kasaysayan. Para sa animation director na si Dudes, tabla bilang #1 interest niya ang Philippine history at ang kanyang mga laruan. Mula nung bata pa ako, meron akong isang laruan. Tapos kahit malaki na ako, yung laruan na yun, alam ko pa kung anong features niya, anong powers niya, kung ano man ang meron sa kanya. Yung pala, dahil nga sa research ko, nalaman ko na dahil nag-enjoy ka habang nilalaro yun, na re-retain yun sa utak ko. So what if gawin nating laruan na about sa Philippine history? Ang produkto ng malikot na isip ni Dudes, ang short historical film na ito ng Battle of Tirad Pass, gamit ang construction blocks na Lego. Pinoy laban sa Amerikano, pati usok na lumalabas sa nguso ng mga baril, detalyado. Ang tamaan ng bala, tumba. Stop motion animation ang ginamit para sa kanyang obra na ilalabas sa darating na Pebrero. Gagaliwin mo tong isa, tapos ito naman, tapos ito naman, tapos ito. Sabay-sabay. O yan, sabay-sabay. Tapos, click. Tapos galaw ulit. Sabay-sabay ulit. Kung ano man. Tapos, click. So, ganun lang. Medyo matagal siya na process . Nung sinimula mong gawin, maikli pa yung buhok mo? Oo. Kalbo pa ako nun. Umaba na. Patikim pa lang daw ito sa serye ng short films na balak gawin ni Dudes. At lahat, Philippine history ang tema. Pag naglalaro ka, nag-e-enjoy ka . So pag nag-e-enjoy ka, parang natural sa'yo na nalalaman mo yun. Ayon sa Department of Education, mahalagang mapukaw ang pansin lalo na ng mga bata para matiyak na nanamnamin nila ang isang aralin. Color, sizes, design, structure of the Lego. Looking at children will find, will be motivated. It's very effective in all subject areas. Kabilang sa kindergarten program ng DepEd ang paggamit ng mga tinatawag na manipulative toys and classroom tools. Sa pamamagitan daw kasi ng mga ito, hindi puwersahan ang pag-iimprenta ng leksyon sa isip ng bata. 200 million pesos daw ang inilaan ng ahensya para sa halos 50,000 sets ng mga laruang ito na ipinamahagi sa halos 40,000 elementary schools sa buong bansa. We always integrate high-order thinking skills. Skills on how to justify, skills on how to make decisions at a very early age. They can make simple decision on that. Simpleng mga kagamitan daw kumpara sa mga mas sopistikadong laruan na ginagamit na raw sa elementary levels ng ibang bansa. Basta ang mahalaga raw ngayon, makabuo ng matibay na pundasyon para sa ating mga mag-aaral. Alam mo, Jessica, kung magpunta ka dito sa Wow Toy Museum ni Sir Jimmy Madarang, ay makakalimutan mo lahat tulad ngayon para nakakalimutan mo yung magtrabaho. Tulad mga kasama ko, pakita mo kung saan gaya yung camera na yan. Yung toy tray na yan ay may camera na naka-attach. At Jessica, pakita ko rin yung mga kasama ko, kahit anong lalaking mga tao nito, ay ito, nakakalimutan nila na malalaking mama na sila. Kanina pa luwa yung kanilang mga mata dahil sa laruan. At maliban dyan, Jessica, dinagdag ng DepEd na nakausap natin kanina, ay pinaplano pala din nila, tinatarget nila na isama yung mga sophisticated toys, gaya halimbawa nito mga construction blocks, gaya ng Lego, para isama dun sa kanilang program sa kindergarten. Yun nga lang, sa ngayon daw, may kamahalang kasi ito at wala pang budget ang DepEd, Jessica. Okay, two things.
pwedeng paghaluin talaga ang pag-aaral at paglalaro. At ang paglalaro, walang kinikilalang edad. Tama ka dyan, Jessica, sa na-witness mo sa nangyayari sa amin dito. Pagka mga ganito laruan talaga, Jessica, alam mo naman, usong-uso yung mga toy collectors, lalong-lalo na yung mga nakaselyado pa at yung mga nakasarap pa kasi lalong nagmamahal yung value niya. Going back to the story, Jessica, yung sinabi sa atin ng animator nga, yung pag napaka-interesting yan, mahuhook yung keyword dyan daw is mahook yung estudyante, and then kumbaga hindi effort yung para intindihin kung ano yung lesson, natural daw napapasok dun sa isip ng estudyante kung ano yung pinag-aaralan niya, Jessica. Interesting lang makita yung Lego version ng ating mga bayani. Oo, tama yun, Jessica. For now, sa may February daw ilalabas yung 3 to 5 minutes na version, yung buong version nitong Battle of Tirad Pass. And then ang target daw ng animator is yung sunod-sunod pa niya mga projects, puro mga historical stories daw, kagaya naman yung Battle of Mactan naman at iba pa, Jessica. Paano kaya natin makikilala si Gregorio del Pilar sa pamamagitan ng Lego, di ba? O kaya si Andres Bonifacio. In any case, maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo, sa iyong paandar.